Ang gabi, dito naman tayo ulit kay Sara Diskaya. Ang matindi kay Sara Diskaya, grabe. Grabe, grabe. Kaya pala siya nananalo. Pag sumali sa bidding, meron pala siyang siyam na kumpanya na construction firm. Ang lahat ng kumpanya niya sasali sa bidding. So, walang lusot. Mananalo. Anong klase? Ngayon, ito po yung sitwasyon. Pero bago lahat yan, ako po si Toto Tirador. Ito po si Dr. Toto Tirador, doktor na engineer pa. Doctor of the Jurisprudence. Dating veteran editor sa People's Tonight at People's at saka Kabayan Newspaper. Managing editor naman ako doon. So, itong ating pag-usapan sa ngayon ay itong patungkol sa pagpatuloy kanina ng masarap, magandang hearing, ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Mas maganda siya ng dihamak kasi unang na ayaw ko yung minumungkahi ni Kiko Pangilinan na ombudsman ang mag-imbestiga. Mali. Kailangan malalaman ng tao, merong tinatawag na transparency. Makita muna natin sa Senate o di kaya sa House of Representatives ang lahat ng palitan na sagot ng tanungan kasi magtanong mawawala na ang bias pag nagtanungan na pag nagsagutan So, pagkatapos niyan, saka pa lang ang produkto ng Senate hearing ay ibibigay sa ombudsman. At least, alam na ng tao ngayon anong patakbo. So, hindi na ngayon makamagic-magic ang ombudsman. Alam mo, bilang sanay na abogado, sa haba ng karanasan ko, ay mayroon pong tinatawag na yarian sa kaso. Bigayan ng pera. Pailalim. Ngayon, hindi natin makukontra yan kung ang kaso ay patago. So, in this case, bago imbestigahan ng ombudsman, nalaman na ng mga tao ang lahat ng mga detalye. Kagaya nangyari kay Kibuloy. Kagaya sa nangyari kay Atong Ang, sa nalaman ng lahat ng sa Senate hearing ni Bato. Marami pang mga ibang kontrobersiya. Sa Parmali na nailabas din sa Senate hearing na kung saan nag-imbestiga si Senator Gordon noon. Kaya walang kawala kahit kakampi ni Samuel Martires yung involved ng mga tao ay nakasuhan din sila. Yan lang po ang So, lumabas din yung investigasyon sa mga laptop. At least nakakasuhan na sila ngayon. Nakasuhan na ngayon si Education Secretary, dating Secretary ng Education, si Leonor Briones. Siyang Secretary ni Duterte. So nakasuhan na siya ngayon nung bago umalis si Samuel Martires. Kahit na tao ni Duterte si Samuel Martires at tao niya rin si Leonor Briones, ay kinasuhan pa rin si Briones. Kasi dumaan muna sa Senate investigation at alam ng mga tao. Kaya ito masarap itong nangyari ngayon. Kaya ituloy po ang Blue Ribbon. I support firmly Senator Dan Marcolita in proceeding. Nakakatuwa. Siya po, kakaiba siya magpatakbo ng hearing na bihira lang siya nagtatanong Pero lahat ng mga senador, pinatanong niya. At in between, meron siya mga pakulo ba na matutuwa ka. Hindi boring yung tanungan. At ito ngayon, isa sa pinakamagandang tanungan kanina ay yung tanong ni Jinggoy Estrada kay Sara Diskaya. Okay, pareho silang A sa dulo Diskaya, tsaka Jinggoy Estrada, pareho silang A. Ngayon, ang kagandahan dito makita, grabe si Sara Diskaya. Daming sasakyan. 30 plus million pala, 35 million ang bili ng Rolls Royce dahil sa payong binili. Kinumpirma niya dahil sa payong, inulit niya. Tapos, marami siyang ibang sasakyan. Grabe. Matindi. So ngayon, ito pang pinakamatindi sa lahat na inamin niya. Kaya pala siya nananalo sa mga bidding at hindi siya nawawala ng trabaho
Sapagkat sa kinausap niya na sigurado yan, ayaw niya aminin na yung mga district engineer at saka bids and awards committee ay kausap niya. Akalain mo ba naman, bumuo pala siya ng 9 na kumpanya na construction firm. Sa 9 na yon, may isang project, kukuyugin ng 9. Alam na ngayon kung sino mananalo. So, ibig sabihin, may collusion na nangyari kasi alam ng 9 kung magkano ang presyo na ibibigay ng bawat isa. Magkano ang alok. Isa ngayon, makukulong pa naman sa Republic Act 581, 9184 ang pang-fixed bidding. So, paano mo sabihin na walang fixed bidding kung 9 na kumpanya mo ay kasali? Siya lang ang sumasali. Ang isa pa, minimum of 50,000 pesos, hindi ka pwede sumali sa isang bidding kung hindi ka bibili ng 50,000 pesos na bid documents. So kung 9 at bumili ang lahat ng 9 ng tag 50,000 pesos na bid documents, ibig sabihin 450,000 na. 5 times 10, 45. So 450,000 pesos na ang ginasta ni Sara Diskaya sa pagbili pa lamang ng dokumento na pipilapan para sumali sa bidding. Daimba karabi, mga kamsat ko. Kada kayo amin, okay. Si Helen Bagyo. Good evening po, Senior Toto Tirador. Grabe, si Sara Diskaya. Sobrang buwaya. Talagang-talaga. Wala kang masasabi. Talo nila sa diskarte. Mas talo pa niya si Janet Napoles. Grabe. Si Janet Napoles, ilan ng sasakyan niya. At sa diskarte. Biro mo, si Janet Napoles, marami din siyang kumpanya. Pero ginagamit niya sa pamimiki ng project. Ito naman si Sara Diskaya, sa kada project, para legal ang forma, kahit anong hagilapin mo, dumaan sa bidding. Yun pala, bakit na nanalo? Yun pala, ang alam natin, ay 3 lang ang kumpanya niya. Yun pala 9. At ang 9 niyan, squeezy, sumasali sa isang bidding lang. Grabe. Ito, pakinggan natin yung palitan nila ng salita ni Jinggoy Estrada. Magaling din magsalita si Jinggoy kahit na ayaw ko sa kanya. Pero we have to give him the credit. Give where the credit is due. Kahit na galit ka sa tao. Ganun lang kasimple. So, ito ngayon, si Jinggoy Estrada. Sama kay Jinggoy ka na. Ano ba yung kay Jinggoy? Worker 7. Ito. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung si... Ito. Service unavailable. Ay, kanina yan. Harian lang natin. Bigla-bigla naman. Pumayag ka na, natulungan namin kayo. Dito niya i-install para ngayon. At siyempre, Ano mo binili? No, I know. Ano yung kotse mo ulit? ito, walang sablay opisina. Para Thank you, Mr. Chair. Ayan, Madam Jinggoy. Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit, sinabi mo kasi sa interview mo na 4 na po yung kotse mo. Na luxury cars. E ngayon, inamin mo 28 lang. 28 na, Ano 40 nangyari sa dati. dalawa? 28 po yung luxury cars, Okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls Royce? What else? Ah, Okay. Isa-isa natin. Magkano Rolls Royce? Kano bili mo sa Rolls Royce? I am not familiar. Oh, come on. Oh, come Nasa on. ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. No, Oh, yeah. price. Oh, tell me. Pero we did not buy this on a cash basis. Parang Oh, so, installment na how siya. much is the Rolls Royce? So the Rolls Royce was around parang Makukulong ito. Sinisiguro ko sa 42 inyo. million. Rolls Royce, isang kotse lang yan. What else? The Maybach. Maybach, Mercedes. Maybach, How Mercedes-Benz. much? Yung mga kotse Parang niya na. 22.
22 million ang Maybach Mercedes. 22 million. How many Pwede pa Maybachs? natin pakita sa screen. Just Kaming one. hindi nakakaalam Um, ng kotse na hindi na maalam kung ano pinagsasabi ninyo. Kayo siguro nagkakaintindihan kayo pero kami ni Simple lang Senator Erwin bumanat hindi si kami si masyado. Marcolita. Alam mo rin, Para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan Maybach is natin. Mercedes, right? na simple lang bumanat si may Marcolita. Ibig sabihin, Jinggoy, marami kang kotse, kaya alam mo. Oh, ilan ang Maybach mo? Meron bang Isa lang ano? po. Oh, ano pa? Yung Bentley, Bentley, Wow, magkano yung Bentley mo? 20. 20 20 million. You purchased this brand new, all brand new. Yes po. All right. Ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Brand new Yung, lahat, G63. What is that? G63. G63 ano 'yun? Benz. Benz G63 is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Oh, wagon. Wagon. Oh, how G-Wagon. much is it? Kunwari pa si Jinggoy, hindi niya alam, ha? Parang nasa 20 din yata. Ha? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung Es- SUV. Escalade? Yes. Oh, magkano? Parang yan. Mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. One white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Yung isa 8. Yung black. Long wheelbase? Yes po. What else? Yung GMC. What is this GMC? SUV Denali. rin to. Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. What else? Yung Suburban. 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 Ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Oh, Local. bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Brand new? Hindi. Second hand? Binili mo? Second hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls-Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare brand new. Apa. Bakit bumili ka na second hand Suburban? Ano na siya yung lumang model? Hindi siya Yeah. yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili na second hand? Kasi yun lang yung Samantalang lahat available mga kasi that was mamahalin the na- time, at that time it was pandemic. So that was the time na yun lang ang available nilang When did you unit. acquire all these luxury cars? All at the same year? No po. When? Since 2022, 21. 2022. May 2021 pa po. 2021. Mhm. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. Or kaya minsan tatlo yung iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa roon sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Last year mo lang na-purchase. Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. Bukod sa mga nabanggit mo mga luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top of Sa my dami. head. Oo. Sa dami. Opo. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilang taon mo binuno yun? Yung iba, You started purchasing these luxury cars on what year? the long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 No, or 21. when did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 What is pa po. autobiography? Ano yan, Range Rover. Oh, may Range Rover ka 2016. pa pala, hindi mo sinasabi sa akin. Oh, Range 2016 pa po siya. Rover. Ilan? Just the one autobiography and then What the Defender. Autobiography, ito ba yung Range Rover? Range Rover pa. Okay, how much did you purchase? 16. 16 million. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. What else aside from Range Rover? Sabi mo? Defender. Defender, ano siya? Range Rover. Range Rover din. Oh. Ilan? Isa lang po. Magkano?
Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Ano pa? The Evoque. Ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Marami ka pala Range Rover. Evoque. Ito yung, maliit ba ito? Malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. O what else? Lang ha? Sarap ng buhay mo ah. Sige, ano pa? Nainggit ang isang planderer din. Maalala yung iba eh. Sa dami talaga, hindi mo Sabi ni maalala, no? Squeezy. Sino-sino gumagamit? Kaya ng nga mga magaling luxury magtanong cars Squeezy ninyo? kasi Kami po. alam niya. Everyday pala. Iba-iba. Siguro Binib ako magtanong eh. pag-aalis kayo nung umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag Ibang lalabas Rolls kayo, may Royce naman. iba ng gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Sabi ni Gregory Babaran, Ngayon lang ako magnanakaw, nakarinig galit na sa kapwa isang magnanakaw. tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Isang tanong. Walang konsensya yan. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. O, tama Hindi yun. kami naniniwala. Pati siguro pati ako hindi ako naniniwala. Wala kayong contact. Pati si Chairman. Pati si Squeezy hindi Wala kayong naniwala. Si Gregory Babaran hindi naniwala. Huwag ka tumingin ka sa akin. Wala naman nagtatanong dyan. Si Perni Pinto Sr. di rin naniwala. Oh, Si Conrado Alipio. magkano binibigay mong porsyento? Maya o Pabingi, advance hindi rin sa naniwala. tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto. Helen Bagyur, di rin naniwala dyan. Wala po ako binibigyan sa DPWH. Oh, hindi rin ako naniwala dyan. Hindi ako sulat sa'yo. Mamin ka na. Wala daw siya binibigyan sa Wala po ako DPWH. talaga. Kasi hindi po ako nakikipag-transact with Oh, the at the end of the DPWH. O, hindi siya. Ka. May ibang tao, inutusan siya. Ipapakita Kaya ko naman yung pala Rayman season. Mino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Oh. Aral si Jinggoy magtanong, no? Wala po ako, sa DPWH wala po akong Sige. kausap talaga. No, walang kausap Sige, sa I will take your word for it. DPWH. Baka meron ako Mamaya, nilabas district sa'yo mamaya. engineer. Okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro. Wawaw. Wow. Mr. Rebalo. Kanina, Wawaw mo na, wawaw. dito ako kanina, umakyat na ako. Pagbalik Umiyak ko na rito, si Wawaw napuho ka pa kanina. rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Gusto mo yung mic? Wala po, Your Honor. Pero ka ba abogado? Yes po, Your Honor. Ikaw ang may-ari ng Wawaw. Opo, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sold po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po nag-start po kami. 20? 17. Ganyan, ha? Si Wawaw 2017, naman. Up to now. 9 million lang daw Sole kapital. proprietor pa rin hanggang ngayon. Opo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang Engineer siya. kausap. Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. I invoke my right to. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. I invoke my right to self-incrimination. I invoke my right against self-incrimination. Dapat gano'n ang eksaktong salita. I invoke my right to self-incrimination. Mr. Chair, pwede bang Linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko,
I invoke my right to self-incrimination. Ganun din narinig ko. Against Wala incrimination, akong Your narinig na Honor. against eh. Plus, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Ayaw mo ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap Yuko mo. ka na, yuko dyan. Lamesa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Thank you, thank you. Wawaw nga eh. Arevalo. Mr. Arevalo, meron Kamag-anak ni abogado. Wawawi. Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Hindi pinatawag ko siya kasi. Nasa likod ko po, Your Honor. Magaling si Jinggoy sa mamahaling anak. Pati mga kotse, magaling siya kumilatis. Ibig sabihin, lagi siya bumibili ng alak tsaka kotse. Hindi po. Hmm. Oh, answer. O, yun. So may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? O, yun. In-advisean. Ganon din. Mr. Arevalo, Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Nag-against na. I invoke my right Ilan taon ka against na? self-incrimination. 37 po, Your Honor. 37. 37 ang dad. Basta bata, pa. ah. Too Bago young. pumasok Yet sa- too corrupt. Sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, ano po, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Oo, Mm. gaano kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Wala namin kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Nasa construction business? Po. Opo. Tinuruan ka? Ano po, first, naglayasan po muna. Magaling paglayas sa Ano mga yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? I invoke my right. I invoke my right. I invoke my right against self-incrimination. Uy! Uy! Mr. Arevalo, Hindi alam nakapagsalita. mo, malamig ulo ko ngayon ha. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano yung binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O Your di Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH at saan-saan? Ano po, Your Honor? Sige, mamaya na lang natin. Sa, hindi ko po na alam po yung exact number po. Hindi Gusto alam mo exact ako number. magbigay sa'yo? Kung saan-saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Sige, tama na muna yan. Mamaya na yan. You're wasting our time. It's already 1:45. May session pa kami alas 3. Okay. Marami pa magtatanong. that is what I was trying to advise everybody. Kasi po, Mamaya na yan. Sa sunod na. Total, natapos ko na si Sara Diskaya. Sa Raynon season, magkano nakuha mo kay Napoles? Ay, di ko alam magkano nakuha na kay Napoles. Komanta na lang si absuelto siya kasi eh. Sabi ni Romel Bengson, kumanta na lang kayo para hindi kayo si Sara mo kang bangag. Squeezy sigurado kulong si Wawaw. Nover de los Santos. Si Listro Hat. Sir Toto, tatak 30 talaga. Okay. Si JJA, si Jinggoy magaling yan sa mamahaling alak, marunong na sa larong plunder. Liquid assets like ginto, crypto. Yang kotse ang hirap kasi itago niyan. Ba't kasi yan pinili ni Diskaya? Helen Baguio, si Wawaw nakatingin sa phone niya kasi na-minimemorize na yung nakasulat doon. Sa Squeezy, 2017, nag-start si Wawaw. Oo. Naalala siguro ni Jinggoy si Napoles. So, rainy season. At ano na itaying. Sabi niya, abno lang yan si Wawaw. Sabi ni Raynon season. Squeezy, magpagawa pa ng maraming kulungan. O, kulang sila. Gregorio Babaran,
Baka po, attorney, si DA ang humahanap sa DPWH on behalf of the Diskaya. Baliktad. Nover de los Santos. Sino pa? Yan, Greg Babara, no? Magnanakaw. Galit sa kapwa, magnanakaw. Yan. Jesus Beltran Jr. Jess Beltran of Cavite. Thank you, Jess Beltran. Gregory Babaran, dapat talaga mag-whistleblower dito. Nako, mag-whistleblower na lang kayo para makaligtas kayo sa kulungan. Sa kulungang bakal may taong malungkot umiiyak. Yan, alalahanin niyo ang kanta ni Freddy Aguilar. Nauna na si Freddy Aguilar namatay. Kaya magpakulong ka na lang. Ha? Wow. Magpakulong ka na. Conrado Alipio, dapat sana hearing nila sa concentrate muna sa concentrate naman siya sa flood control kasi ando naman BIR. Pinapatawag nila pati AMLAC, pinapatawag na ni Risa Ontiveros. Okay. Tapos Ferdinand de los Santos, that's not her fault, but fault of PICAB o DPWH. Yung po PICAB, binayaran kasi ng pera. Ang nagbibigay ng pera, yun ang may fault din. Diba? Hindi mo na malaman kung sinong usapin ng itlog at manog, kung sino may kasalanan. Si Eladio Socorro, Tamsak. Squeezy, biglang tigil si Marcoleta at Bato nang sabihin ni Diskaya 2016 nag-start ang yumaman. Siyempre naman may kontrata, pero maliit lang po in fairness to Duterte. Ang flood control ni Duterte wala pang 100 billion sa kanyang panahon. Nasa 17 billion lang ang average. Pero alam naman natin 51 billion doon na punta kay Pulong Duterte. Tapos ang kay Bongbong naman, pagpasok ni Bongbong, 250 billion minimum. Ang nakaplantada lang yun, hindi pa yung nakabaon, iba pa yung mga unprogrammed funds na mga pinipinance ng mga bangko gaya ng Asian Development Bank, gaya ng JICA, ODA, gaya ng World Bank, International Monetary Fund. Yun yung mga baon na mga proyekto. So, si Helen Baguio sa baha, mga sakyan ng mga taong pinaghinapan. So, ligtas din sila sa baha kasi matataas yung mga piko nila, mga SUV. Romel Bingson, malamang na hindi tirador, Dr. Atty. Kausing may politika sa likod. May politiko yan, kaya inaalok na ni Kwan sa sunod na lang natin pag-usapan. So, Eladio Socorro, sino pa? Si Squeezy, Ken Carlo Paye, alam na, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Time and again, that is now already being proved again. Mga dami ni contractor. Okay. So, sino pa ang aking babatiin? O sige, hanggang dyan, babalik lang tayo mamaya after 5 minutes.